Miss Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa mga responding pulis ang lalaking bigla na lang nag-amok sa Baliwag, Bulacan. Hinostage niya ang isang menor de edad na vendor na nasagip kinalaunan. Sinaksak din niya ang gwardyang sumaklolo sa hostage at isang naglalakad lang. Pasado launa ng madaling araw kanina nang makunan ng isang netizen ang pang-hostage ng isang 46 anyos na lalaki sa isang 16 anyos na vendor ng Baliwag Public Market. Maya-maya lang, sa gitna ng negosasyon, biglang lumundag mula sa likuran ang pulis na si Police Master Sergeant Francis Damian at mabilis na inagaw ang hawak na kutsilyo ng suspect. Dito na napasugod ang mga pulis para mailayo ang hostage victim sa suspect at sa mga galit na bystander na kumuyog sa suspect. Bago ang hostage taking, una munang inatake ng suspect ang isang naglalakad lang na babae na nasugatan sa muka sa kuwang ito ng CCTV. Sumaklolo ang isang security guard sa biktimang babae pero nasaksak ng suspect ang gwardya sa katawan bago tumakas. Sa pagtakbo palayo, natsyempohan ng suspect ang 16 anyos na vendor na nauwi sa pang-hostage. Sa loob ng 3 minuto, nakarating sa area ang mga pulis na nagkasa ng negosasyon. That is part of the strategy sa isang hostage negotiation. Mayroong kakausap, papakiusapan yung suspect, kumbaga gagawin natin lahat ng effort para sumurrender siya. Na-recover sa suspect ang 14 na pulgada na panaksak. Si Police Master Sergeant Francis Damian ang nakaagaw ng patalim sa suspect. Ako po nagtataka din kung paano ko nagawa yun. Kataon na ako kami duty. Kahit sino siguro ang police nandun, ganun din gagawin. Napag-alaman ng Bulacan Police na base sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil sa isang robbery case sa Bataan. Naarap sa reklamong 2 counts of attempted homicide at serious illegal detention in relation to RA 7610 ang suspect. Humingi po ako ng pasensya sa nagawa ko na yon na hindi ko rin po ako nakapag-gusto ng... Papasalamat din po ako dun sa pulis po na kumakausap sa kanya at yung pulis po na gumagawa dun sa opinion ng lalaking yun dahil dun po naligtas po ako. Mula sa Bulacan, para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Iniimbestigahan na ng City Hall kung may nilabag ang condominium na pinanggalingan ng tipak na bumagsak sa 3 estudyante sa Quezon City. 2 sa kanila ay nasa ICU pa rin at nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naoperahan na pero critical pa rin ang kalagayan ni Carl Jayden Baldonado. Isa si Carl sa 3 estudyanteng nabagsakan ng konkretong bahagi ng Atherton Place Condominium sa panulukan ng Tomas Morato at Roses Avenue sa Quezon City. Nasa intensive care unit ngayon si Carl pero ang kanyang mga magulang hindi nawawalan ng pag-asa. Lagi namin siyang kinakausap talaga na lumaban. Kasi nakikita namin ang gauge namin, lumalaban siya kaya kailangan lumaban din kami para sa kanya. Kasi sa amin siya kukuha ng lakas. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga lahat ng tumutulong sa amin ngayon. Sa patuloy na pagdadasal niyo sa anak ko. Maraming salamat po. Bukod kay Carl, nasa ICU rin si Michael Sanchez na nabagsakan din sa ulo ng debris mula sa gusali. Ang kakambal niya na si Miguel nakauwi na sa bahay matapos namang masugatan sa braso. Ang Atherton Place Condominium, binisita ng Department of Building official ng Quezon City. Patuloy raw ang investigasyon sa posibleng paglabag sa building code ng may-ari ng gusali. Batay raw sa kanilang record, 1995 na bigyan ng building permit ang naturang gusali. 2022 naman daw nang lagyan ito ng antena na katabi lamang ng nahulog na debris. Maaring may naging epekto yung pagkabit ng antena kaya na-disturb siguro yung palitada. During yung antena kasi that was installed about 2022. Taon-taon naman daw iniinspeksyon ng gusali pero hindi raw structural ang problema ng gusali kundi architectural. Yung mga structural, titingnan namin yung mga column kung maayos pa yung mga biga. Meron din yung electrical components. Tinitingnan namin yung mga breakers nila kung hindi umiinit. So yun yung mga subject ng inspection. Pati mechanical, mga elevators, ini-inspection din namin. Unfortunately, ito kasi mga architectural to eh.
So hindi kasama talaga sa inspection namin. Hindi rin daw nakapag-submit ng tao ng maintenance program ang pamunuan nito. Sinikap namin hinga ng panig ang Atherton pero walang humarap sa amin. Habang gumugulong ang investigasyon, rekomendasyon ng local government, Palitan na nila yung palitada nila. Tsaka in the meantime, maglagay sila ng canopy. Kasi nga nakita na natin na hindi na masyadong stable hiwalay na kaso pa kung sakali ang posibleng kaharapin ng pamunuan ng gusali mula sa pamilya ng 3 batang nabagsakan ng debris. Pero ayon sa kanilang mga pamilya, tinututukan muna nila ang kalagayan ng mga bata. Kailangan pa po namin ng patuloy pong panalangin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pabor si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na ang Kamara ang mag-imbestiga sa maanumalya umanong flood control projects, lalo't kabilang daw sa mga pinagdududahan ay mga mambabatas. Mungkahin na isang kongresista, magkaroon ng independent body sa investigasyon. Nakatutok si Mark Salazar. Magsasagawa ang Kamara ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin ito ng Tri-Committee, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Pero ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi pabor dito. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. And why, sir? In what way, Majority? Why would a body investigate itself? Sabi nga ni Representative Marcos, kabilang sa mga pinaghihinalaan kasi ay mga mismong mambabatas. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Dahil dito, sinabi ni Quezon Representative David Suarez na isang independent body ang mag-imbestiga. We need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-imbestiga. Sir, are you open to a third party investigation of the House and its possible ties to contract? I don't see anything wrong with that. Kanina'y pinatawag ng House Committee on Public Accounts ang DPWH para magbigay linaw sa issue. Pero sinubukan silang pigilan ni Navotas Representative Toby Tiangco sa pagkwestiyon ng kanilang jurisdiction. Kasama tayo sa tinitingnan dito dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nanggaling sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon? Yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. Opo. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on Good Government, kami po inunahan na namin. Sa pulong kanina, hindi pa napag-uusapan ang maanumalyang flood control projects at hinimay lang muna ang problema sa baha. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Babala po sa mga magulang, ingat kung kanino ipagkakatiwala ang inyong anak. Sa Quezon City, tinangay ng isang kasambahay ang alaga nitong bata at naningil ng 150,000 pisong ransom. Nakatutok si James Agustin. Yung bag niya, napayakap ng mahigpit sa kanyang ate habang umiiyak ang 3 taong gulang na batang babae. Matapos siyang mailigtas mula sa kasambahay na kumidnap umano sa kanya sa Quezon City. Ilang metro ang layo sa kanila. Inaresto ng pulisya ang 24 anyo sa babaeng kasambahay sa FPJ Avenue kung saan nangyari ang transaksyon. Sa imbestigasyon ng pulisya linggo ng gabi nang isama ng kasambahay ang bata. Itong kasambahay na almost 2 years na naninilbihan doon sa ating complainant, nagpaalam na kukuha siya ng gamot sa adjacent house nila
So pumayag naman tong complainant, no? Kasi siyempre kasambahay nila, kasama yung 3 years old na bata. Lumipas daw ang halos 3 oras pero hindi na bumalik ang dalawa. Doon na nag-report ang mga magulang ng bata sa Masambong Police Station. Ang kasambahay naman nagpadala ng mensahe sa kapatid ng biktima at humihingi ng ransom na 150,000 pesos. Sa palitan ng mensahe sa messaging app, nagpadala pa ang kasambahay ng larawan ng bata. Humiling din siya na ipakita ang perang napagkasunduan at dalhin ang kanyang mga gamit. Yung kasambahay kasama yung bata, nagpunta ng PITX actually sa may Parañaque. Pagdating ng Parañaque, para nakapag-isip, sumakay ng taxi, nagpahatid doon sa may Cubao, sa isang terminal doon. So, nung makita na sarado yung terminal, nagpahatid naman tong suspect natin kasama yung bata dito sa may EDSA Muñoz. Nabawi mula sa kasambahay ang bag na naglalaman ng pera na iniabot sa kanya ng kapatid ng biktima. Pagdating sa police station, positibo siyang kinilala ng mga magulang ng bata. Nakakulong na ang suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code para sa kidnapping for ransom. Aminado siya sa nagawang krimen dahil sinisingil na raw siya ng kanyang pinagkakautangan. Ginawa ko po. Kailangan ko po kasi ng pera. Pambayad po sa yung naoperahan po ako. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko. Dapat suriin nilang maigi, no? As much as possible, hingan nila yung kasambahay ng NBI clearance o kaya PNP clearance, tapos barangay clearance, para as much as possible meron kayong panghahawakan na records. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Pumanaw na ang 15 anyos na grade 10 student na binaril ng dating kasintahan sa loob ng kanilang paaralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Pumanaw kahapon ng hapon ang biktima na 6 na araw na natili sa ospital matapos ang pamamaril noong August 7. Nakomatose siya dahil sa matinding tama ng bala sa ulo pero walang naging pagbabago sa kanyang kondisyon. Nauwi na ang kanyang mga labi sa kanilang bahay para iburon. Ang nobyo naman niyang namaril, agad ding binawian ng buhay matapos barilin ang sarili. Nananatiling sarado ang Santa Rosa Integrated School. Isinasailalim na rin sa stress debriefing ang mga estudyante at gurong saksi sa krimen. Good news! Sa mga sumasakay ng tren, may bawas hassle sa pila ng mga nagpapadiskwento simula Setyembre. Magkakaroon na kasi ng special discount cards para sa mga estudyante, senior citizen at person with disability. Nakatutok si Joseph Moro. Araw-araw nagpapalista sa teller ng LRT2 ang estudyanteng si Beverly para makakuha ng 50% discount. Di bali na raw na hassle sa pila lalo na pag rush hour dahil malaking tipid ang bawas pamasahe. Pinagtsatsagaan ko na lang po kasi sayang din naman po yung discount. 25 po talaga siya but yung yung rate nandun ng discount is 13 na lang po. So parang jeep. Nakakatagal sa pila ang pagpapalista pa ng pangalan sa form sa teller kaya simula kahapon sapat nang ipakita lamang ng mga estudyante ang kanilang ID. Estudyante valid. So tinitignan and then record na lang ng teller. Hindi na kailangan pafikapan yung estudyante ng pangalan, ID number, signature, date na humahaba. Sa Setyembre, mas padadaliin pa yan. Ilulunsad ng DOTR ang mga special discount cards para sa mga estudyante, persons with disability at senior citizen. 1 beses lamang kailangan magparehistro sa kahit saang istasyon ng LRT Lines 1 at 2 at MRT 3. Right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station. I-renew mo lang yan after every school year. Meaning, after 1 year, hindi nagagana ito. Sa mga senior citizen at PWD, sa mga estasyon din ng tren mag-a-apply at makukuha na rin agad ang card. Pag tap sa turnstile, otomatiko nang may 50% discount ang pamasahe. Parang efficient po kasi hindi ko na po kailang pumila, luludan ko na lang po yung card. Magpapadabas na rin ang DOTR at ang kumpanyang AF Payment Incorporated na gumagawa ng beep cards ng tinatayang 300,000 na beep cards dahil sa mga reklamo ng mga pasahero na wala silang mahagilap na cards. Ayon sa DOTR,
may nanguhoard daw ng cards at ibinibenta online. Nahahabulin daw nila. Kaatasan na rin ang mga online shopping platforms na isara ang mga iligal na nagbebenta ng beep cards sa mas mahal na presyo. Sa teller, hindi pwede. Kaya ang ginagawa nila, tinitira nila yung TBM. Ang problema, pag nahuli namin dito, kunyari sa Antipolo, lilipat. Kung di nila itigil yan, pati sila madadamay dito, pati sila kakasuhan natin. Isa pa sa gustong solusyonan ng DOTR, itong yung paghihintay ng mga pasahero pag nasa platform na sila. Aminado ang DOTR na luma na at kulang yung tren dito sa LRT Line 2. May 18 train ng LRT2 pero 8 rito hindi na umaandar kaya sa pribado na ng DOTR ang operasyon ng LRT2 sa susunod na taon. Mananatili pa rin naman ang mga discounts sa estudyante hanggang 2028 tulad ng inanunsyo dati at ang senior PW discount na required sa batas. Hanggat walang mga bagong trend, hindi tayo magtataas, pareho pa rin. Pero kung magtataas man tayo, konting-konti lang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Binuntutan ng Chinese fighter jet at ni-radio challenge ng Chinese vessels ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc. Wala ring takas sa Chinese Navy ang mga barko ng Amerika na namataan doon ng aming team. Nakatutok si Chino Gaston. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Domain Awareness Flight sa bandang Baho de Masinloc nang biglang lumitaw ang kulay gray na Chinese J-15 fighter jet na ito. Unang tumabi ang fighter jet sa PCG aircraft sa layong 500 feet na para bang inoobserbahan ito. Habang tayo papalapit ng Baho de Masinloc ay napansin natin ang pagdating nitong Chinese fighter jet na higit kumulang 20 minuto nang umaaligid at umapalibot sa patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. Ito raw ang unang beses ngayong taon na gumamit ang China ng fighter jet para mag-intercept ng patrol aircraft ng PCG. Kalaunan, umalis din ang Chinese fighter jet. Hindi raw masabi ng PCG kung may kinalaman ang bagong taktika ng China sa nangyaring salpukan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang tinataboy ang BRP Suluan sa Baho de Masinloc noong Lunes. I don't want to speculate that this is a response of what had happened last Monday. But one thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Ilang beses nakaranas ng radio challenge mula sa Chinese vessels ang PCG patrol aircraft na ang misyon ay magpatrolya sa BDM at hanapin ang nasirang CCG-3104. Hindi na namadaan sa lugar ang nasirang barko maging ang nakabangga nitong PL-8 Navy Warship 164. Pero nakita naman namin roon ang dalawang barko ng Amerika, ang US Littoral Combat Ship na USS Cincinnati at Arleigh Burke-class US Destroyer na USS Higgins na binubuntutan ng dalawang barko ng Chinese Navy. Maging ang mga Amerikano nire-radio challenge ng mga Chino. Sa isang pahayag, sabi ng Southern Theater Command ng China, tinaboy daw nila ang mga barko ng Amerika na wala raw paalam na pumasok sa lugar. Sa ginawang ito ng Amerika, nalabag daw ang kanilang soberanya at seguridad at pinahina raw ang kapayapaan sa South China Sea. Tugon ng United States 7th Fleet, hindi totoo na itinaboy ang kanilang barko ng China. Naroon daw ang kanilang mga barko sa isang Freedom of Navigation operation alinsunod sa international law. Dinidepensahan daw ng Estados Unidos ang kanilang karapatan na lumipad, maglayag at mag-operate sa anumang pinahihintulutan ng batas, bagay na hindi umano mapipigilan anumang sabihin ng China. Kalaunan, nilisan rin umano ng USS Higgins ang bahagi ng South China Sea na labis umanong inaangkin. Dagdag pa ng US 7th Fleet, araw-araw ang kanilang operasyon sa South China Sea at may koordinasyon sa mga kaalyado na may katulad na panindigan na isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, the Philippine government is supportive of the freedom of navigation. We need to make sure that all of our deployments, whether you are People's Republic of China or members of the like-minded states, your behavior and operation in the South China Sea or any other parts of the world should always be guided. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Kung hindi palpak, hindi tapos o nawawala umano ang aabot sa 4 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Iloilo City ayon sa kanilang mayor. At 2 kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ang kabilang din sa mga 15 inilista ng Pangulo na naka-corner ng pondo kontra baha. Nakatutok si Maki Pulido. Nang manalasa ang magkakasunod na bagyo at habagat sa Visayas nitong Hulyo, binaha ang Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang anyay mga palpak na infrastruktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 bilyong piso ang halaga nila sa loob lang ng 2 taon. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. 2 sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa 15 kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kontrabaha sa buong bansa. Sila ang Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan din ng tig mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Treñas, sa Iloilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa 4 na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero walaan niya sa project description ng 2 proyekto kung saan itatayo ang mga ito, habang ang 2 walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinakalampag pa ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi inahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City, ayon kay Mayor Treñas. The St. Gerard project, according sa barangay captain, na andun was to have an esplanade. Instead daw mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to specs. Sinubukan uli naming kunin ang pahayag ng mga kumpanya pero hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Back-to-back ang milestone ni Asia's multimedia star Alden Richards na kinilala ng isang lifestyle magazine. At achievement unlocked din ang kanyang first ever gravel cycling race. Makichika kay Aubrey Carampel. A round of applause for everyone's favorite tisoy, Mr. Alden Richards! Isang bagong parangal ang tinanggap ni Asia's multimedia star Alden Richards bilang isa sa Men Who Matter 2025 mula sa lifestyle magazine na People Asia. Sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng yung mga works ko behind the camera. I'm in my legacy building stage and the question every day that pops in my head is how do you want to be remembered by the people around you? And that's the reason why I keep on doing what I'm doing. Bukod sa natanggap na award, may achievement unlock din si Tisoy nitong weekend. First time niyang lumahok sa gravel cycling race at proud niyang natapos ang 71 kilometers ride. It's a humbling experience. Ang sarap lang sa pakiramdam na the only thing that matters to me that time was, of course, safety is number one. But it was just me, the bike, and the terrain, and the finish line. Saya, ulitin ko yun. Very personal daw ang cycling journey ni Alden, na bahagi na raw ng kanyang morning routine almost every day at nagbibigay sa kanya ng clarity and sanity. Nagsimula na rin siya sa kanyang aviation school. The reason why it's happening to me right now
is alam ni Lord one way or another that I'm gonna be able to finish that. So I'm taking it one step at a time. Wala akong minamadali. Tuwing Sabado, napapanood din si Alden bilang host sa Kapuso Dance reality show na Stars on the Floor, na gearing towards their final episodes. Nabuo talaga yung relationships. Naging solid talaga lahat. And now that we're reaching almost the end, di pa po tapos mga kapuso, pero almost the end, medyo may konting melancholic feeling lang. But kaya naman. Malay mo, season 2, no? Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening.